Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 29, 2025. Thank you po sa mga manonood, and if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Okay, so thank you po. And good news, actually, it's ngayong araw lang, about 1 hour ago, nag-press con ang Malacanang, kasama na si Executive Secretary Lucas Bersamin, pag-announce kay Police Major General Nicolas Torre III na bagong PNP chief. Okay, so papalitan niya si Chief Police General Romel Marbil. Okay, so mangyayari yan June 2. Okay, ang pagpapalit ng pwesto. Okay, so na-appoint na ang terror ng mga Duterte. Kasi naman, si General Torre, naaresto niya si Kibuloy, and siya din ang nag-aresto kay ex-President Digong Duterte. Okay, so pakinggan natin si Executive Secretary sa kanyang announcement. Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. We are grateful for the service of those who are stepping down. A smooth transition is being implemented to ensure continuity and stability in their respective institutions. This is not a purge, let me remind you of that. This effort is the President's commitment to a government that works fast, delivers results, and meets the expectations of the Filipino people. As the President has said, he will not hesitate to make the necessary changes to keep the government moving forward. Okay, yun. Alright. So, para sa akin, ito ay isang good news. Bakit? Kasi si General Torre ay isa sa mga dedicated na police officers natin dito sa bansa. Okay, madami siyang bashers. Alam naman natin yung mga bashers niya ay mga alagad ng mga Duterte, mga trolls sa online at kahit anong social media platform. Okay? Syempre, siya ang nakapag-aresto kay Kibuloy at kay Duterte. So, madaming galit sa kanya. Okay? Now, punta tayo ulit sa nangyari kay Digong Duterte. Okay? At pakita natin ulit kung anong nangyari sa kanya. Okay? Okay. Para refreshing naman. Refreshing. Okay. Refresher. And the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? The crime that he committed against humanity. Crimes against humanity. Yun ang kanyang kaso sa ICC. Okay? Now, hindi lang si Duterte ang kumbaga na face-to-face ni General Torre. Okay? So, papakita ko sa inyo yung nangyari sa KOJC. Okay? So, time nito ni Kibuloy. Alright? Pakita kong tab na to. Pakinggan natin yung few things. Okay? Kung nakikita ninyo, dito sa video, nakikita natin nandito si Bato. Sino pa to? Si Robin. Okay? Lahat yan, mga maka-Duterte. Okay? Humarap si Police Regional Office Davao Director Brigadier General Nicolas Torre III at mga kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ sa joint hearing ng Senate Committees on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs. Pumunta pa sila sa KOJC para mang disturbo.
sa Davao City noong Biyernes. Sa pagdinig, nagpalitan ng paratang ang dalawang panig hinggil sa paglusob ng mga pulis noong madaling araw ng August 24 at ilang araw ng pananatili ng mga ito sa compound sa Buhangin. Kabilang sa mga naungkatay ang pagbibitbit ng armas ng mga pulis na taliwas sa mga naunang pahayag na walang baril ang mga sumama sa operasyon. Actually, nung una, pumunta sila sa KOJC. Ang nangyari, kung natatandaan nyo, na ano sila, na water cannon sila ng mga KOJC, yung mga police. Ni water cannon ng mga KOJC members, ang mga police natin doon, sa mga arresting officers. So, di ba, bastos? So, kung aresto ka, magdadala sila ng arrest warrant, tapos binugahan ka ng water cannon, sa palagay nyo, masisiyahan ka? Siyempre hindi, di ba? Yun ang nangyari sa KOJC. Tapos, yung mga sip-sip na senador, syempre, kita nyo dito kung sino. Yan, si Bato, si Robin, tsaka si Bongo. Okay? So, face off. Ha? Walang atrasan dito kasi si General Torre, siya yung arresting officer. Okay? Na pumunta doon. Okay? So, kung gusto niyo mapanood, punta lang kayo dito sa search nyo lang. Okay? PNP at KOJC. Palitan ng paratang. Okay? And here's the last video na i-share ko pagkatapos ma-aresto si Kibuloy. Okay? Kita nyo dito kung anong yung kanyang smile ni General Torre. Okay? Kasama yung mga kanyang mga members, arresting team. Okay? Yes, sir. Thank you. Ay, salamat. Pang my day daw niya, sir. My day. Pagbigyan niyo man ako, please. Sir, konti lang. Due ba sa relentless effort, sir, kaya ito nakuha siya ngayon si Pastor Nicolay? Hindi, wala comment regarding that matter kasi nga si Secretary Abalos, tanongin nyo. Pero Kami na naman kung ano. yung feeling nito masaya ngayon Masaya dito. lang kami, natapos na ang trabaho. Yun lang. Tapos, Masaya kami, tapos na ang trabaho. yun lang po. Sige. Anong masasabi mo sa mga tropa na supportive sa inyo, sir? Salamat kaya ako nandito rin. Papasalamat sa kanila. Alright. Sige po, sir. Yun, di ba? Yun. Hindi mo makikita yung yung parang silent siyang na matapang na tao. May puso at yung mga kasama ng mga pulis dito, lahat sila nagsisisayahan, di ba? So, kaya nga terror to si General Torre sa mga Duterte. Hindi nila kaya si General Torre. Kahit na anong mangyari, kahit pumunta pa siya sa hearing, okay? Kayang-kaya niya kasi alam niya yung batas. Kaysa sa mga tao na may paalam-alam, hindi naman nag-aral ng mabuti. Diba? So thank you guys for watching. I hope you like this video and please like, comment, and subscribe to this channel. Okay? All right. See you in the next video. Bye.